Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Na muli po ay pag-uusapan po natin ngayon. Ito pong ibinato sa atin ng ating kaisa, no? Na ito po ayon sa kanya, ayon po sa kanya nakiusap po talaga. Kumpirmado po na kinausap talaga ni Sara Duterte o ng mga Duterte etong INC para po gumawa ng hakbang para po pagkasunduin sila, no? Ngayon po na dahil nakikita po ng mga Duterte na talagang tinutotoo sila at talagang tinuturuan na sila ng leksyon, gustong gamitin o hikayatin ng mga INC na pagbatiin, no? Itong Marcos family at ang Duterte's family. So, ano ba ang purpose nito pag nagbati sila? Ano bang magiging resulta? So, siyempre, dahil magkaalyado na uli, magkakampi na uli, so, mawawala na yung issue tungkol kay Mary Grace Piatos. Mawawala na yung issue tungkol sa 600 million na ibinulsa ni Sara Duterte. Mawawala na rin yung bilyong-bilyong mga salapi na kanyang kinurakot. At syempre, mawawala na rin yung issue tungkol po sa DepEd na kung saan inabuso ni Sara Duterte yung kanyang kapangyarihan bilang DepEd Secretary noong panahon na hindi pa siya bumababa sa pwesto. So, parang ang nakikita po kasi ng taong bayan dito na kaya kinausap ni Sara Duterte itong INC na pagkasunduin sila dahil nakikita talaga ni Sara na halos 60% ng mga Pilipino ay sang-ayon na ipa-impeach siya. So, para maligtas siya, maligtas yung kanyang ama, kinakausap niya yung isang reliyon. No, isang reliyon para po ito ay maging tagapamagitan sa kanilang dalawa ni Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon din po sa aming nakalap na impormasyon na kahit anong gawin ng INC, kahit pa anong panawagan ng INC na pagbatiin si Sara at si Marcos Jr. o ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nito mababago ang plano, hindi nito mababago ang desisyon ng mga congressman natin dyan sa Kamara na ituloy yung hakbang na papanagutin ang mga Duterte sa kanilang mga kasalanan, lalong-lalo na sa kanilang pang-aabuso sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So, sa nakikita ko, magiging useless lamang yung magiging hakbang ng INC. Kahit sabi ko nga, kahit 1,000 national peace rally pa ang gawin, walang mangyayari. Hindi naman, para sa akin, hindi masama yung ginagawa ng INC na magkaroon ng national peace rally. Pero, ito po kasing ginagawa nila ay para bagang lumalabas kasi na dinidepensahan nila si Sara para hindi managot sa kanyang mga kasalanan, no? Para makaligtas sa impeachment complaint na kanyang kinakaharap. So, meron pong maganda dito, meron ding hindi. Sa akin pong nakikita, meron pong hindi magandang kalalabasan dito kasi tulad nga ng sinabi ko, ano ba purpose ng INC? Bakit kailangan nila magkaroon ng National Peace Rally? Para pagbatiin yung dalawang panig, para na sa ganun makwits na o mabura na o hindi na ituloy ng mga mambabatas yung kanilang planong papanagutin ng mga Duterte. So yan ang nakikita po dito. Pero kung ang kanilang habol sa kanilang peace rally magkasundo yung mga supporters ni PBBM na pumanig sa mabuti, pumanig sa katotohanan, pumanig sa batas. Kung yun ang kanilang habol sa kanilang peace rally, maganda yun. Na magkaroon ng pagkakasundo
na pumanig sa kabutihan at hindi sa kasamaan. So kasi ang inaasahan po kasi ng mga Duterte dito, pagka nakumbinsi ng INC na makipagkasundo ang mga Marcos sa mga Duterte, makikwitch na sila. Makikwitch na yung mga kaso na nakaano sa kanila, nakapatong sa kanilang mga balikat. So yan po ang inaasahan kasi ngayon ng mga Duterte. Siyempre, ng kanilang mga ulupong, lalong-lalo na po ito si Bato de la Rosa, na kung saan baksak na baksak po talaga sa Sorby. Lalong-lalo na po itong si Bongo, na lubog na sa Sorby, lalo na si Amy Marcos. O, maging itong si Philip Salvador. Kasi nakikita nila talagang wala na, palubog na sila. Hindi na katulad dati na 'di ba? Na talagang pag sinabing Duterte, matunog, lahat ng kalyado damay, kahit wala namang kwenta, kahit wala namang silbi, kahit walang alam, katulad ni Robin Padilla, dahil naka-line up nga siya doon sa mga Duterte, yun, kahit na walang kaalam-alam, hindi nga marunong mag-English, 'di ba? Walang alam sa batas, nanalo pa rin kasi kaalyado nga ng mga Duterte. So, ngayon, dahil nakikita nila, napapansin nila na teka, mukhang tagilid tayo dahil hindi na tila hindi na pareho noon na talagang entrada pa lang makikita mo sa Sorby na talagang 99% ang suporta ng taong bayan sa kanila. Pero ngayon, baliktad. Sa 100% ay halos parang nasa 10% na lang yung mga Pilipinong naniniwala sa kanila o nananalig sa kanila. So kaya ang ginagawa nila ngayon, nagpapakampi sila, nagpapatulong sila sa isang reliyon na sa tingin nila ay makakatulong sa kanila. Pero isa lang ang masasabi ko. May sariling desisyon po ang ating mahal na Pangulo at may mga advisor naman siya at alam ko na kung ano man ang kanyang magiging desisyon, ito ay makakabuti hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga Pilipino. Pero sa akin lamang, kung sakaling makikipagkasundo man muli ang ating mahal na Pangulo sa mga Duterte, sana hindi niya isama dito yung nangyayaring pag-iimbestiga ng mga mambabatas dito sa mga Duterte. Pero alam naman natin pag presidente kaya niyang impluwensyahan ang mga mambabatas kasi 'di ba lalong-lalo na pinsan niya ay si House Speaker Martin Romualdez. Kayang-kaya niyang impluwensyahan ito at kayang-kaya nilang manipulahin ito. So pag nangyari naman 'yan, so lalabas na wala na. So baka madamay dito ang mga Marcos kasi lalabas dito na ano lang to. Kumbaga ang awayan nila parang away bata, no? Na pag tinawag ng tatay na magbabati na agad kahit pa 'di ba? So sana tulad po ng sinasabi natin palagi dito na sana isaalang-alang lagi ng ating mahal na Pangulo yung naging kalagayan po ng ating mga kababayan noon. Sana isalang-alang ng ating Pangulo yung hustisya na hinihintay po ng mga Pilipino. Sana isalang-alang niya yung hustisyang hinihingi po ng mga biktima po sa extrajudicial killings ni Rodrigo Roa Duterte. At sana isalang-alang din ng ating Pangulo yung hustisya na hinihintay ng ating mga kababayan dahil po doon sa pagnanakaw ni Sara Duterte sa 125 million confidential fund at sa iba pa. No, lalong-lalo na yung kanyang pandarambong, lalong-lalo na yung kanyang pangluloko na kung saan may pinapasweldo pala tayong mga empleyado ng OVP na hindi naman pala tao, na kung saan ang tumatanggap ng buwan ng sweldo na ito ay si Sara Duterte, na kung saan ay maliwanag po na napupunta po sa kanyang bulsa at hindi po sa totoong tao na nagtatrabaho sa OVP. So, sana kung sakaling makumbinsi, pero para naman po sa akin, hindi naman po siguro ang INC ang pwedeng kumontrol, no? Maganda naman yung kanilang yung peace rally, pero parang nakikita ko dapat yung peace rally na yan, hindi po para pagkasunduin si Sara Duterte at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang dapat po itong peace rally na to, ang dapat po dito magkasundo po yung mga followers o mga tagasunod, taga-suporta ng magkabilang panig na pumanig sa mabuti, no? Pumanig sa tama, pumanig sa katotohanan. So yun po dapat yung purpose nitong national peace rally ng INC, hindi para pagkasunduin sila Sara. Kasi pag sinabing ang habol nito ay para pagkasunduin yung dalawang leader ng ating bansa, mukhang may mangyayari pong hindi maganda.
At maaaring mahahati sa tatlo ang alam niyo na, mahahati talaga sa tatlo yung simpatya ng taong bayan. So isa man ako din, pag ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagbati siya kay Sara Duterte, dalawa na sila, babatikusin ko dito. Palalabasin ko talaga dito na ang kanilang yung mga nangyayaring yan kumbaga ano lang, kaplastikan lang, kumbaga drama lang para makuha para yung intensyon ng taong bayan ay mapunta lang sa mga Duterte at sa mga Marcos, di ba? So yan ang kalalabasan yan. Pero kung maninindigan po ang ating mahal na Pangulo at hindi siya magpapadala sa Iglesia ni Cristo, ibig sabihin may paninindigan siya. O kayong kasi hindi naman, alam ko naiimpluwensyahan po ni Marcoleta, naiimpluwensyahan ng iba mong mga Iglesia ni Cristo na panig sa mga Duterte. Alam natin yan. Alam din natin ang laro nila. Kasi ito nga, humingi nga ako ng sorry doon sa kaibigang kong ministro. Sabi ko, pasensya na, sir, ito'y opinion ko lang naman. Ito'y may malaya naman tayong magsalita, malaya naman tayong magbigay siguro ng ating opinion. Pero isa lang ang masasabi ko, yung balitang binigyan ng Iglesia ni Cristo ng bilyon para lamang kumilos, para lamang isalba si Sara Duterte, hindi ko muna po kukumpirmahin yan na totoo kasi hindi ko naman nakita. Pero yan po ay base lamang po sa aking narinig, base po sa aking nabasa, sa mga opinion po ng ating mga kababayan. Pero ganoon pa man, sana ay maghari pa rin po sa ating mahal na Pangulo yung kanyang pag-ibig sa ating inang bayan, lalong-lalo na sa mga Pilipinong umaasa sa kanya. At sana manindigan siya para po sa ating bansa, para sa mga naapi, para sa mga naabuso, para po sa ating bansa na kung saan talagang winalang niya po ng mga Duterte. So, mensahe ko naman sa mga Duterte, kahit pa anong gawin ninyo, alam namin na ang lahat ng nangyayaring ito ay may kinalaman kayo. At alam din namin na lahat ng ito ay isang strategy para makalusot kayo. Lalong-lalo ka na, Sara Duterte. Isa lang ang masasabi ko, hindi kayo makakaligtas sa batas at hindi kayo tatantanan ng batas at ng katarungan. Kaya sa mga kababayan na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga tinatalakay dito po sa ating programa, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.